So ngayon pala dumaan tayo sa Candaba, Pampanga. Daming mga kalabaw dito, oh. Talagang farm fields. Sarap dumaan dito, mahangin. Ramdam mo talaga yung kaligasan. Yun oh, pataas na ng pataas. Ganda ng view. Doña Remedios Trinidad. Ito. Magandang tanghali sa inyo, tanghali na at may rides tayo. Nagpe-prepare namin ni OBR. So ngayon maintenance na may motor natin, chinek natin yung gulong, hinanginan natin. Si Pepper gabihin tayo, may auxiliary light na tayo. Ayan, kakabit lang natin isang araw. Napakalakas niyan. Nga pala, first time po natin sa DRT, no? Unang beses natin siya pupuntahan at wala pa tayo masyadong idea doon. Pero base sa nakikita ko sa TikTok, doon lang kasi yung nagse-search. Yung pinaka-pinupuntahan po doon ay yung Cafe Tiat or Piat. May magandang overlooking view. So doon tayo tatambay ng medyo matagal-tagal. Pero pakita ko na rin sa inyo kung ano pa yung mga pwede natin puntahan doon kung sakali man. Tsaka kung ano yung itsura ng kalsada. Kung refreshing ba siya, maganda yung kalsada, maganda yung dadaanan. Kasi ako naman personally minsan mas nag-enjoy ako sa dinadaanan natin, sa naging journey natin, kaysa dun sa destination natin. Kaya kung maganda yung place na dadaanan natin, may mga banking ng konti, mataas, may trail, nag-enjoy din naman tayo. By the way, yung panahon ngayon medyo makulimlim, no? Parang bubuhos yung ulan, pero sana wag naman agad-agad. Pero in case man, nagdala kami ng kapote, nagdala ako ng 2 kapote para kahit papaano hindi tayo mabasa sa biyahe natin. By the way, itong ride na to is parang celebration na lang din ng birthday natin dahil 27th birthday po natin ngayon. So yun, tumatanda na po tayo, no? At yung handaan po natin is isasabay na natin sa oath-taking. So para sa mga hindi nakakaalam, nakapasa po tayo sa board exam for architecture, ALE, Architecture Licensure Exam noong June 18 po. Yung result, pumasa tayo guys. Yung oath-taking namin ay July 19. So sa 20, doon na gaganapin yung celebration ng Thanksgiving tsaka birthday ko po. Medyo magastos kasi kung paghiwalayin ko pa, kaya isa na lang natin. So ngayon wala tayong maisip na gawin sa birthday natin. Kaya naman magra-rides na lang kami ni OBR. Pares din naman kaming nakapag-leave sa trabaho. Kaya naman free time namin, syempre. Kaysa naman nasa bahay tayo, mag-rides na lang tayo. Papasyal ko na lang kayo guys, sasama ko kayo sa pasyal natin. So ngayon pala dumaan tayo sa Candaba, Pampanga. Mas accessible to sa amin, mas malapit. Kung kaya naman dito tayo tinuro ni Maps. So yung kagandahan dito, hindi masyadong marami yung volume ng sasakyan. Medyo umaambot na. Ay nga ba yung sinasabi ko? So ngayon nakalagpas na tayo sa bandang sentro ng Candaba, yung City Hall nila at yung palengke. Papunta na tayo sa parang bypass road na to. Ito dito medyo madilim dito pag gabi kasi wala masyadong ilaw. Tsaka puro mga tanim yung nandito sa gilid, puro palayan. Kaya naman pag gabi medyo kailangan ingat-ingat dito. Kaya naman mas okay pag gas kayo kung dadaan kayo dito kasi walang gas station masyado dito. Ito lang mga bahay-bahay, paunti-unti lang, may mga isda oh. Sa mga hindi rin po pala nakakaalam, ito yung tinatawag nila na pinak, kung saan may mahabang food tripan paghapon. Ngayon wala pa siguro yun, banda dun yun. So dito yun, yung pinak na yun, yung food tripan na yun. Kilala yun eh. Daming mga kalabaw dito oh. Talagang farm fields kapag nandito ka sa part na to. Lawak ng sakahan no. Ayan, so palis naman tayo sa mga ulap-ulap at medyo huminto na yung ambon. Kung kaya naman sana di tayo maulanan. So ayan, medyo nawala yung ambon. Tsaka papunta na tayo sa maliwanag na part. Ayan, maliwanag banda doon. So sana hindi tayo maulanan. Parang nag-aani na sila ng pala eh. Ay hindi, nagbibilad pala. Ayun o, sinisilong na nila. Tatabi na nila kasi paparating na yung ulan. Kapag nabasa kasi yung mga binibilid nila na yan, masasayang lang yung palay. Ayan o, binabalot na nila sa sako. Ang dami o. Hindi naman nakaka-istorbo yung pagbibilad nila dito kasi parang 4-way naman to. May isang space pa para dito para mapagbilad sila. At
Tsaka hindi naman masyadong daanin itong lugar na to or itong kalsadang to. Hindi naman masyado maraming volume. Kaya di naman sagabal yung mga palay na binibilad nila dito. So yan, dito sa part na to, ito na yung part ng Pinak. Makikita mo rin dito sa maps may nasulat Pinak Food Park. So nalagay na rin siya sa maps. Dito yan, nakailera from dito hanggang doon. Malayo yan. Sobrang haba. So ngayon, wala pa sila dahil tanghali pa pero hapon. Nandyan na sila hanggang gabi na yon. Pero panahon din yun. Ewan ko lang kung anong month sila nandito. Tsaka kung anong month sila wala. Pero alam ko tag-ulan, hindi ko lang sure kung nandyan sila. Huling punta ko dito sa Pinak kasi na to is last year pa. And may mga ibang stall na parang halos permanent na katulad yan. Permanent na yung mga yan. Ayan, nagtatayo sila dyan. Yan yung mga stall nila, no? Ayan, hanggang dun yan. Yung iba iniiwan pala yung mga ano nila, food cart. Tapos banda dito may parang rabulto or parang statue dyan. Ayan, statue ni Mama Mary. Ayan, pagkatapos susuyurin lang natin to kalsadang to para makalabas na tayo ng Pampanga. Diretso na to pa Bulacan. Sarap dumaan dito, mahangin. Naramdam mo talaga yung kalikasan. Tsaka pag malawak na ganyan na palayan, naramdam mo talaga yung nature. After na mahabang kalsada, may mga bahay na ulit dito. Pagas na muna tayo. So yun, nagparga na tayo dito kasi baka mamaya wala na tayong madaan ng gas station. Lalo na pabundok yun. Tsaka medyo mura naman yung gas dito Okay na. Ayun 48, 49 lang. Ayan, dito palabas na tayo ng Pampanga. Ayan, Bulacan na to. So yan, arko na yan. Palabas na, Pampanga. Thank you. Bulacan na tayo. Lumagpas pala tayo. Lumagpas. Hindi na malayan. Kala ko dire-diretso na lang. Pagkalagpas pala ng arko, may lilikuan tayo. Dito tayo dadaan. So after ng arko, ayan, may shortcut dito. Siguro same ETA lang din naman. Nasaan? Saan ba? Ayun, mismo talaga after ng arko. Hindi ko napansin Oo, yan dito. Alright, parang Esquinitis ng konti. Dito sa part na to, medyo masikip lang yung kalsada. Hindi siya main road kasi, minor road siya. Pero maganda naman yung kalsada, aspaltado. May mga humps lang, bigla-bilang humps katulad dito. Invisible humps. Pag gabi mahirap makita yan Kaso walang guhit yung linya. Medyo nakakalito yung ganyan. Walang guhit yung asfalto. Di mo alam yung center line. Tansyahan gaming na lang. Parang bagong asfaltado yung daan wala rin linya. Ayaw ko dumadaan dito kasi medyo madikit Didikit pa sa gulong, tas tatalamsik. Liliko pala dun. Ikot. Basa pa yung asfalto Ayan, Eskinita na naman. Yun, after dito sa minor road, sa Esquinitis na pinasok natin, labas ulit tayo ng parang main road. Parang ngayon ko lang nadadaanan tong mga to. Alam mo kung saan to? Alam mo kung saan banda to? Sa Rafael, Bulacan. Ngayon lang talaga ako nakadaan dito. Ayan, mukhang maluwag na yung kalsada na to hanggang dun. Sana tuloy-tuloy na to hanggang dun. Ayan, palagay ko wala na tayong dadaan ng minor road or mga Esquinitis. Maluwag na yan, hanggang dun na yan siguro. Ayan, nakikita ko dito sa maps, dire-diretso na yan hanggang sa bundok. Hanggang sa bulubundukin ng Bulacan. So yan, liliko daw tayo dito. Kala ko dire-diretso na. May lilikuan pa tayo, minor road. Ayan, liko tayo dito sa intersection na to. Pasok! Dito, daming nilikuan Palagay ko naman tong tinuturo ni Maps yung pinakamabilis na kalsada. So itong Maps, trusted ko naman at sinusundan ko yung mga tinuturo niya. Kasi yun yung pinakamaganda or pinakamabilis na ruta papunta sa patutunguhan ninyo. Delikado yung mga kalsada dito. Ang lalaki ng mga crack. Kasyang-kasya yung gulong mo. Pag ganyan, dahan-dahan lang talaga. Kasi pag mabilis ka dyan, tapos lumusot yung gulong mo dyan, panigurado sesemplang ka. Pasok! Dito puro mga warehouse Puro mga warehouse. Dahil mga nakapark na motor sa mga empleyado siguro. Ito, mas malala. Lalala Matanda na siguro tong kalsada na to, nagsisikrack na
Yan, dito sa part na to parang unti-unti paakyat na tayo sa bundok. Pa-forest na oh. Ay, mga puno-puno na, wala na masyadong bahay. Tumataas na tayo oh. Ongoing yung mga construction sa kalsada dito. Repair lang siguro ng mga medyo sira. Pero ang daming sira ng kalsada na to eh. Ayun oh, daming crack. Yun oh. Nararamdaman ko na. Ganda dun oh. Asul na asul yung bundok. Tapos mayroong mga planta sa gitna ng kapatagan. Nag-ukay, parang may construction dito. Ayun oh, may construction nga. Tatayo siguro factory. Malaki yan eh. So dito tayo sa kabila. May mga farm pala dito, mango farm. Liko dito. Yun oh, taas na pala natin. Mangga yung uso na dito eh, puno. Ayun oh, taas na pala natin. Hindi ko napansin. Oh. Parang di man tayo umakyat ng bundok eh. Pero mamaya mas maganda pa yung view niyan. Mas mataas pa. 27 minutes, halos kalahating oras na lang, nandun na tayo. Nakapinto sa Cafe Tiat eh, sa coffee shop. Pero tignan pa natin kung ano yung mga destination dito. Naka-intercom kami ngayon ni OBR, pero nasa music. Kung kaya naman medyo chill lang kami. Hindi kami masyadong nagpapastress. Malapit lang yung biyahe namin. Yun know, ang ganda. Ang dami talagang tinatayo dito sa gitna. Daming mga truck oh. Yun lang. Asahan mong maraming truck na dumadaan dito kasi yung mga premix na halo. Ayan, mga nagko-construction. Marami silang kinakailangan ng mga heavy equipments sa mga heavy vehicles. The mga truck. Kasi siguro ang daming crack ng kalsada dito. Namatay yung engine ko. Namatay nung nag-minor tayo pababa. Bakit kaya? Ayun, nasa kapatagan ulit tayo. Bumaba tayo. Maya aakyat ulit tayo nyan. Ayun, pasok tayo dito sa Barangay Pulo. Kakanan. Ayun, kakaliwa pala. Time check, alas 2. Mag-alas 2 na sa relo ko. Mali pala yung orasan ko dito sa panel kasi tinanggal ko minsan yung connection sa battery. Kaya nagre-reset. 24 minutes na lang naman, nasa kapatagan ulit tayo. Nawala yung nawala yung forest vibes kanina eh. May bahay ulit. Ayun oh, puro bahay na naman. So napabasa ko sa mga tarpaulin na sa Angat na tayo. Angat, Bulacan. So sa pagkakaalam ko, meron silang dam dito na tinatawag na Angat Dam, di ba? So di ko lang sure kung saan banda yon, pero dito sa maps may nakikita akong Angat River kanina. O siguro yung pinupuntahan ng ilog na yun papunta sa Angat Dam. Ayun, mataas ulit tayo dito. Ito mukhang baryo ulit. Mas sikip na ulit yung kalsada. Tapos mabahay, dikit-dikit. Naghahanap ako ng 7-Eleven eh. Mag-withdraw sana ako. Pero mukhang wala na magtatayo na 7-Eleven dito eh. Hindi na siya major road. Ayun, tingin lang kaming inuman dito. So para bago makyat is medyo hindi kami uhaw. So yun, okay na ulit. Biyahe na. Dami talagang truck dito, nakakatakot. Ayan ulit yung arko ng Baybay Angat Bulacan. Take 2. Pasok ulit tayo. Ano na lang, 14 minutes at 7.6 kilometers. Malapit-lapit na tayo dun. Konting paspas na lang. Yung taas ata nito ah. Oh. Kala ko puro ahon na yung dadaanan natin. May mga lusong pa pala. You know, pataas na ng pataas. Ganda ng view. Yung cellphone holder ko ngayon pa lumuwag kasi 'di ba naglagay tayo ng MDL tapos binaklas natin itong part na to. Ngayon dahil lost thread na yung part na to, itong holder natin, tornilyuhan, medyo umiikot. Lusong na naman. Ang bilis lang ng arko. Ano kung mapapansin niyo, umiikot yung cellphone holder natin. So inaisip ko solusyon dito, kung kakayanin mag-oversize tayo na tornilyo or ipa-rebolt natin, ipa-retread natin. Pwede rin, bili na lang tayo ng bagong cellphone holder, yung stand nya. Taas dito, ganda ng view. Banaban, welcome to Banaban. Saan kaya dadalhin ni Kuya itong furniture na to? Ganda oh, para may sopa pa sa taas. Ahon na ahon. Ingat-ingat lang, mabuhangin yung dito, kalsada. Yun oh, pahapyaw pa lang yan. Mas maganda pa sa taas. Banaban 3rd. So Banaban 2nd, Banaban 3rd. Ibang Banaban to.
parang purok. Medyo makulimlimata sa taas Sana hindi umulan dun. Yung mga truck talagang kanina ko pa napapansin. Sobrang dami, sobrang tuloy-tuloy. Kada ilang metro may nakakasalubong tayo na truck at saka may nakakasabay na truck. Talagang marami siguro construction na ginagawa sa taas. Ayun katulad na lang dun daming ginagawa siguro. Ayun daming hukay dun o kinukuhanan ng lupa. Ayun truck na naman. Kailaman yan, lupa. Diretso lang. Palagay ko lupa. Dito kumukuha ng lupa. Ang daming hukay dun nakikita ko yung lupa ayun sa part na yon. Oo, pwede. Kumukuha siguro sila ng lupa dun, kaya maraming truck. Yun ayan, ano to? Doña Remedios Trinidad. Picture tayo, picture. Di ba mag-picture? Ay, may namimitik. Ito yun. Pwede ba doon? Pwede ba mag-park? Ay, no parking dito. Hindi pwede. Ayun, dito na tayo sa DRT. Okay, 1, 2, 3. Isa pa, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Akit na tayo. Doña Remedios Trinidad DRT. Ayun, may mga view deck pala dito Ayun, pagkatapos dun sa DRT na signage, 7 minutes na lang, 3 kilometers, konti na lang. Mukhang maulap dun mukhang ulan dun. Medyo may timing ulap dun, mukhang ulan dun Ayun, alon-alon na yung kalsada dito, taas baba. May mali tayong nadaanan. Bumalik tayo, nag-U-turn. So liliko pala dapat. Tayo nagkamali. Doon tayo nagkamali. So dapat liliko pala doon. Invisible talaga yung humps kapag asphalt Tapos di pininturahan. Nadali kami nung isa dito Ayun di mo talaga mahalatang humps Saan ba lilikuan? Na-excite ako, kala ko dire-diretso na lang, may lilikuan pa pala. Turn left. So dito sa kabila natin lilikuan. Dito pala siya. Lumagpas tayo kanina 4 minutes, 1.7 kilometer na lang. Malapit na. Packet na to sigurado. Ganda na ng vibes. Ayan, dito konkreto na yung daan. Medyo maganda na. 3 minutes. Wala nang 1 kilometro. Lapit na. Ay, grabe, trek. Ayun, nandito na. Cafe Piat. Ayun nasulat. Dun yung Cafe Piat. Itong dome na to. Ano kasi yan? Not sure kung ano yan May falls pala malapit dito Kaso malayo-layo pa. Tsaka wala naman tayong dalang panligo Ayun ganda ng view. Piat Love View. Ayun Di naman siya sobrang layo kasi malapit lang naman kami sa Bulacan. 1 oras kalahati lang. Pantas na pala natin, di natin alam na umaangat tayo. Di nga natin alam na ganyan na pala tayo kataas Di natin ramdam na talagang umakyat tayo ng bundok Maganda yung daan at saka hindi siya yung talagang matarik, dire-diretso matarik. Kumbaga gradual lang na umaangat tayo. Pagpasok natin sa upuan, kailangan interview muna, kukunin yung pangalan, yung lugar kung saan tayo nanggaling, tapos bibigyan tayo ng number at saka ng menu natin. So sa mga menu natin, pakita ko sa inyo mamaya. So sa menu nila, ayan, may schedule sila dyan. Ayan, Saturday to Sunday, 8 to 12, 8 to 10, Tuesday to Friday, last order 9 PM. Tapos ito po yung mga menu nila para magka-idea kayo. Ayan, screenshot nyo na lang kung sakali. Ayan, may mga pasta sila, chicken wings, yung kape, ayan, kape nandito, as blended. Tapos, meron din mga roast beef, 860, mga 4 sharing naman yan, breakfast. Time check, mag-aalas stress na, tapos di naman masyadong maraming tao pag ganitong oras. Meron sa labas, medyo marami, sa loob konti lang. Tapos sa taas, hindi pa na-occupy or di pa pwedeng umakyat doon. Pero yung mga ganitong oras, di pa masyadong maraming tao. Masasabi mo sa place?
calming kasi glass lang. All glass, no? Tapos yung view mo maganda, halaman, tsaka Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Tayo dito sa Cafe Piat, ilang oras din tayong tumambay, 5:25 na. Ayan, medyo dumadami na yung tao pero palagay ko mas dadami pa yan pagdating ng gabi. So kanina tanghali medyo konti lang or hapon. Yung taas hindi pa na occupied kasi parang nire-reserve nila pag sobrang dami na ng tao. Pero ayan, saktuan lang sa ilalim, tapos sa labas meron ding space. Tapos kanina nakita ko may mga tabing upuan, so lalabas na lang nila yon kapag marami na. Tapos pwedeng umupo sa damuhan parang nakaano sila, Japanese style ganon. So yun, let's G. Okay na tayo dito sa Cafe Piat. Malawak din pala siya, no? Salamat po sa pagsama sa atin sa naging biyahe natin papunta dito sa Cafe Piat. Medyo short ride lang siya, pero sana nag-enjoy kayo at nakakuha kayo ng idea sa Cafe Piat na pinuntahan natin. Hindi lang tayo masyadong magpapagabi dahil yung kalsada dito, advice na lang din is medyo lubak-lubak at kung mahina yung ilaw nyo ay baka madisgrasya kayo. So tayo bago magdilim, uwi na tayo. Alright, thank you DRT. Okay, pauwi na tayo. Soon, babalikan ka ulit namin. Bye bye. So yun lang para sa video na ito. The more click, the more you know. Birthday vlog ni Moto Arc sa DRT Cafe Piat. Direct nito. Bye bye.